So ngayon mga kapatid, kasama natin si Brother Ronnie Castañares at si Riza Diocos. So ngayon, pakinggan muna natin ang storya ni Pastor Ronnie. Dahil very exciting po ito dahil pastor. Just imagine pastor na okay na. Oh. Just imagine mga pastor ka na and then bumalik sa simbahan or lumipat, hindi ko pa alam. So pakinggan natin si Pastor Ronnie, unahin natin na mag-share sa atin sa magandang karanasan niya sa kanyang conversion story. Pastor? Thank you, Father. Magandang araw po sa nanonood sa studio na to. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na nandito ako. Kasama ko si Sister Risa at sa pag-invite namin ni Father na punta dito. Ako po si Brother Ronnie Castañares, former pastor po ako sa Pentecostal Church Galatian Mission. I was pastoring 12 years in our denomination. Wow! And 12 years! I don't believe that I'm going back to the Catholic Church because through the invitation of the Oasis of Love, nakabalik po ako sa simbahang Katoliko. Kung wala ang Oasis of Love, siguro Father, hindi ako makabalik sa simbahan. Patuloy po akong nag-uusig sa mga paniniwala sa simbahang Katoliko. Pero sa kaalaman ko na ang simbahang Katoliko, ito ay tunay na nagtuturo sa totoong salita ng Panginoong Diyos. So, anong taon to na nag-invite yung Oasis of Love sa'yo? 2008, Father. 2008. 2008, I was invited to join the Oasis of Love seminar. And that... ilang araw yan? 3 days po, Father. May 3 seminar days. sa Oasis of Love. Pero bakit nag-attend ka na hindi mo alam Katoliko yon yung Oasis of Love? Hindi po, Father. Dahil may pastor na kilala ko noon na may alam po ako na siya ay bumalik sa simbahang Katoliko. And then? Sabi ko, Pastor, nakarinig po ako sa iyo na ikaw ay bumalik sa simbahang Katoliko. Sabi niya, wag daw ko na po ako maingay. Dahil sabi niya, kunin niya ang cellphone number ko at pagkatapos, i-invite ko niya sa Oasis of Love seminar. Pero hindi ko alam kung ano ba yung Oasis of Love. Kung alam mo na Katoliko ito, hindi ka pupunta. Parang hindi pumunta, Father. Dahil i-rehis kami sa mga gawa ng simbahang Katoliko dahil palagi naming nasa aming isip na ang pagtuturo sa simbahang Katoliko ay walang katotohanan. Turo ng tao lamang po. So, sino itong pastor na ito? Si Brother Noe Dora po. Si Pastor Noe Dora ang nag-invite sa iyo sa Oasis of Love. Dahil na-convert din siya sa seminar sa Oasis of Love. Din po. Siya. So, anong taon nito? 2008, Father. 2008. In-invite ko ako sa sa Oasis of Love seminar. Pero hindi po ako naniniwala ng madali, Father, pagkatapos ng 3D seminar dahil nandun lang po kami, nakikinig. Pero after ng seminar, Father, pagpunta namin sa aming simbahan, pag-uwi namin po, nagagalit yung head pastor namin. Sabi niya, bakit kayo join the Oasis of seminar ng Katoliko na hindi kami nag-ask ng permission sa kanila. Dahil at that time, Father, pagkatapos ng seminar, in-invite ko kami na mag-guest sa television sa CCTN Channel 47. At doon, Father, sabi ng pastor si Brother Noe, sabi niya, Pastor, hindi pa kayo pauwiin, hindi pa kayo bibigyan ng pumasahe. Pwede ba i-invite ko kayo sa program ng television? So papayag po kami, Father. Pagkatapos ng papayag namin, doon sa studio ng CCTN Channel 47 po, nandun kami. Pag-start ng programa, Father, sabi ng isang nandun na in charge, before we start our program po, sabi niya, manalangin muna tayo. So, before that, Father, sabi ng pastor, si Brother Noe, i-text nyo ang mga kasama nyo mga pastor para makita kayo. Dahil kapag hindi kayo makita, parang wala nangyari na andito kayo sa studio. So, yan ang sinasabi niya. So, lahat ng mga kaibigan naming mga pastor na kilala namin, sindan namin ng message na, Pastor,
mag-set kayo ng oras para tumingin kayo sa television dahil live kami ngayon mga pastor. So siguro nakakita sa mga text namin at pagkatapos nanonood sila. Pero pag start sa programa namin sa Studio Father sa Channel 47, sabi ng in charge doon, bago tayo magsimula, mag-prayer muna tayo. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yun, nakita yun sa mga pastor na kasama namin. So doon po, mga kapatid, na nagagalit yung mga pastor. Bakit nagpunta yung mga pastor na yan sa television, nag-sign of the cross? Sign of the cross ka din. Dahil nandun kayo sa television eh. May hinagi mo sign of the cross. Pero hindi mo pa yun from the heart, yung pag-sign of the cross. Hindi pa yun. Dahil, na-first ka lang doon. para lamang accomplishment na doon ako. So, yan ang nangyari. So, pagkatapos ng sa programa na yun, Father, yun ang tinuturo doon ay ang subject namin tungkol po ni Mama Mary. Dahil yung mga pastor, Father, hindi yun naniniwala na si Mama Mary ay kasali sa kaligtasan. Na mga pastor hindi maniniwala na si Mama Mary ay kasali sa kalawasan. Hindi rin maniniwala ang mga pastor na si Mama Mary ay ina ng Diyos. Hindi rin maniniwala na si Mama Mary ay isang birhen. At hindi rin maniniwala na si Mama Mary ay pumunta sa langit. Hindi naniniwala. At hindi rin naniniwala na si Mama Mary ay walang kasalanan. Yan ang mga turo ng mga pastor. So, sa aming programa sa television, yan ang mga topic. Alam mo, Father, pagkatapos ng isang oras na pag-discuss, doon namin nalaman na hindi pala mali yung teaching ng Simbahang Katoliko na si Mama Mary ay kasali siya sa plano ng Diyos. Dahil kapag hindi siya sumang-ayon sa anghel, sa Saint Gabriel na magbuntis ka ng maging ina ka ng isang bata, kapag hindi na wala kaligtasan. Mama Mary, wala tayong kaligtasan. Nag-okay naman si Mama Mary, di meron tayong kaligtasan. Dahil si Mama Mary ang naging instrumento sa kalawasan po natin. Doon ko po nalaman, Father, na yan pala ang turo ng Simbahang Katoliko na si Mama Mary ay kasali sa kaligtasan. Si Mama Mary ay birhen din. Dahil sa Isaiah, makikita mo diyan na may isang babae na isang birheng babae na manganganak ng isang lalaki na tawagin siya ay isang Emmanuel. Nandiyan sa Isaiah. So, yan ang lahat-lahat ng mga katangian ni Mama Mary ay pinag-usapan doon sa television. Doon ko nalaman po na hindi pala tama yung mga teaching namin. Yan ang pero 12 years ka naging pastor sa Pentecostal. Pero dating Katoliko ka. 12 years pababa po. Katoliko po ako. 13 years above. Na naging member ako ng simbahan, leader ng mga youth. So, 13 years old ka, lumipat sa simbahan. Lumipat. Hindi na ako nakabalik bakit nakalipat ka sa Pentecostal? Hindi dahil may nag-invite sa akin, Father, na dito tayo, may programa po kami sa aming simbahan. So, yung nag-invite sa'yo, Pentecostal? Pentecostal po, Father. So, yung isang 13 years old ka doon. invite ako. Pero, nung naging Pentecostal ka, yung mga magulang mo, hindi naman sila tutol sa akin, Father, na maging Pentecostal. Dahil sabi ko po, wala naman tayong problema dahil naniniwala naman tayo sa Panginoon. So sila Katoliko? Katoliko. Hindi naman sila nagsabi ng huwag kang pumunta diyan. Dahil nakikita din nila, Father, na maganda naman yung turo sa simbahan. Nababago ka. Nababago naman ako. Noon, lasinggiro, 13 years old, lasinggiro, umiinom. Pero yung nakita nila na hindi naman tayo mag-iinom, hindi naman tayo naglasing, di nakita nila, Katolik ka dyan. So yung tatay, yung nanay mo, nagsuporta lang sa'yo. Okay so yung mga kapatid mo? Katoliko din sila, Father. So ikaw lang po ang naging Pentecostal sa aming pamilya po. Dahil sa invitation. At hindi po ako nakabalik nung araw na yun. Hindi na ako So hanggang naging pastor, nagkapamilya. So yung buong pamilya mo, sakop sa Pentecostal? Pentecostal po. Pati na yung asawa mo? Ang asawa ko, Father, yung isa ding pastora.
pastora Oo. din. Yung So, ilang taon siya naging pastora? parehong-pareho lang kami po, Father. Na 12. Na 12 So, years old. doon kayo nagka-developan sa Pentecostal Church? Oo, dahil sabi ng asawa ko, gusto niyang isang pastor dahil may kasama siya sa ministry. Pero malaking, Father, malaking, sa amin, trouble sa aming pamilya pag-decide ko na bumalik po sa simbahan Katoliko. Pero itong asawa mo na pastora, by birth, na Pentecostal? Hindi, Katoliko din siya po. Dati. Dati. Pero through the Bible study ng mga kaibigan niya na Naging sa Pentecostal. sa ibang grupo, naging Pentecostal din siya. So, kayo ngayon ang nagpastor sa lugar ninyo, kayo dalawa. Noon po, Father. Kami Noon. ang... So, ilan yung membro mo? Marami, Father. 50 members. Families? Families? Dahil nagpapayuner po ako doon, Father. 15 families, Father. 15 families. So, all in all, mga 50 persons. So, itong pagka-pastor ninyo, yung dalawa, so may suporta ba kayo sa labas, sa bansa? Ako po, Father, may support po ako dahil ako po ang National Secretary ng Lightward Mission Philippines under the Korean Mission. May Korean Mission? Oo. May Korean dahil under po ako, dahil missionary pastor po ako sa isang organization. At nagpa-pastor po ako sa Pentecostal Church Division dahil hindi naman conflict ang schedule ko po. So, saan ba kayo nag-aaral? Father, sa Dipolog may School of Mission doon. Doon po ako nag-aaral. Ilang taon yun? 1 year po, Father. 1 year lang? 1 year. 1 year lang po ako. 6 months in training and 6 months in the field. 1 year. Pero palagi po... Exposure. So, sa amin yung pag-study namin, Father, hindi ka makagraduate kapag hindi mo matapos yung pagbabasa ng Biblia. Kailangan i-survey mo yon. At marami pang mga subjects na binibigay ng aming mga teachers po. Ang Katoliko may CCC. Kayo din, mayroon? Mayroon po kaming manual, Father, na kailangan naming sundin kung ano ang turo ng aming simbahan. And then, so, pag-uwi mo, galing sa Oasis of Love Seminar, pag-uwi mo doon, ano yung decision mo? Father, pagkatapos ng seminar, Father, yung sinasabi ko kanina, na nagagalit yung pastor head pastor namin. Kahit hindi ka pa nag-decide? Hindi pa ako nag-decide na bumalik sa simbahan dahil may ibang, Father may ibang step na naman na nakabalik po ako sa simbahan, sa seminar sa Cebu. Another seminar na po. Second time? Second time. Dahil yung seminar na yon ay tinatawag na Deepening of the Catholic Faith. Sa second time, deepening. Deepening of the Catholic Ang first? Faith. Isusublang lang yun, Father. At sabi ng pastor, may Deepening of the Catholic Faith tayo. So, kailangan magpunta ka dito, bigyan ka namin ng pamasahe. So, yun sa seminar namin sa Deepening of the Catholic Faith, Father, ang professor po namin doon ay si Father Jose Quilon, yung Presidential School of Theology sa Manila. Siya ang natuturo sa amin. So, pagkatapos ng seminar namin, Father, doon ko po nalaman na si Father sabi niya, ano bang mga question niyo? Yung mga pastor, marami kaming mga pastor nandun, Father Mga ilan? Mga 20 siguro yung mga pastor nandun na nag-attend sa seminar. Present. Sabi ni Father, okay, kailangan yung magtanong kung ano ba ang hindi niyo nagustuhan sa paniniwala ng Simbahang Katoliko. So, lahat ng mga question, marami kaming mga question, Father. Wala namang mga question ng protestante na hindi kayang sagutin. Sagot lahat. At tinuturo pa yung mga, saan ang galing, lahat pinasabi ni Father. So, doon po ako natauhan na ang turo pala ng simbahan ay hindi pala puro pala katotohanan, Father. Hindi pala piki. Sabi namin noon, piki yung mga magtuturo sa Simbahang Katoliko dahil gawa-gawa lang yan ng tao. Pero doon ko nalaman, Father, na pagkatapos ng questions and answer po namin, doon ko nalaman na totoo pala ang Simbahang Katoliko. Naliwanagan ka. Dahil yung Bible, Father, hindi naman nanggaling sa amin. Akala ko noon yung Bible ay may galing sa amin yun, pero doon ko nalaman na ang Biblia nabuksan yung isipan mo. Kapag wala ang Simbahang Katoliko, wala ding Biblia. And then nalaman ko po doon, Father, na ang Biblia ng Simbahang Katoliko ay 72 books. At saka yung yung Protestante 66 books lang.
sabi ko, sino ba, dahil sa amin noon, Father, akala namin na ang mga Katoliko ay dinagdagan ng Biblia. ang 66 book ginagawang Dinagdagan. 72. Yan po na doon po ko nalaman, Father, na ito pala ang tunay na dahilan na bakit naging 66 ang libro Bible ng Protestante. At marami pang iba, Father doon ko po nalaman na ang Simbahang Katoliko ay founded pala ni Panginoong Hesukristo. Dahil yung aming religion, Father, si Parham lang yung nagpa-founded So doon po ko naging natauhan, Father. I was realizing and how many days, Father, I was decided na bumalik po ako sa Simbahang Katoliko kahit hindi ko pa alam yung mga iba-ibang mga doktrina. Dahil pinag-aralan pa patuloy pa akong nag-aaral. But I decided the time that I will going back to the Catholic Church. Alam na ba ito ng asawa mo? Hindi pa, Father. Hindi pa. When I was decided na I going to the Cebu to the seminar, hindi niya alam niya nang pumunta ako sa Cebu. Pero when I was decided na bumalik ko sa Simbahang Katoliko, hindi niya alam. Doon pag-uwi ko po, sabi ko sa aking asawa, hindi pa, sinabihan ko si Tatay Dudong, Tay, bumalik na ako sa Simbahang Katoliko, Tay. Sabi niya, saan ka anong trabaho mo? Ikaw walang problema, Tay, dahil yung Panginoon ay magbibigay sa akin ng paraan na mabubuhay ako. Pero sa pastor ka pa, meron kang salary every month. Yung Father, meron po kami mga percent sa mga tithes and offerings sa aming simbahan. Mga percent yun. May ka, ilang porsyento? 20. Depende yun sa amin, Father. Kaming pastor, kami ang may karapatan na 70-30 kami sa offering sa simbahan. Kung 30, saan yun 30 yun sa mga development yun sa simbahan. 70% sa amin yun, Father. Sa pastor. Yung 70%, kukunin pa namin ng tithes po sa aming organization. Kukunan pa. Ilan lang porsyento yun, 63% ka na lang sa iyo. 60. 10% doon sa buong organization, i-report mo. Pero wala silang salary. Kapag Father, kapag pioneering ka pa, bigyan ka ng allowance, subsidy para makatuloy ka sa iyong pioneering ministry. May may amount nito? Merong amount, Father, pero hindi sobrang kalakihan. Tamang-tama alam po na mga 10,000. Hindi, Father. Mga 5,000 pababa. 5,000 pababa. Depende sa area na nandun ka. Kapag nandyan ka sa city, malaki yun. Sa isa naman akong town, Father, na nakalagay. Sa lungsod ka. Lungsod po ako. So, ang sayo, mga 10. Below 5,000, Father. Below 5,000. Ang binigay every month. Every month. So, pero meron ka naman makukuha na 60%. 60%. Galing sa tithes sa mga tao. Yan ang nangyari, Father. So, yun, Father, ay sabi ko, Tatay Dudong, bumalik na ako sa Simbahang Katoliko. Ano sabing tatay? Sige, pero kapag bumalik ka sa Simbahang Katoliko, ano bang kabuhayan mo doon? Hindi ko walang problema, Tay, dahil ang Panginoon ay magbigay ng paraan. Sabi niya, doon ka sa Dipulog dahil may property po ako doon. Hanggang sa taon na yun, Father, doon po ako nakatira hanggang ngayon. Sa Dipulog? Sa Dipulog, oo. At binigyan naman po ako ni Tatay Dudong ng konting allowance po para mabuhay po ang pamilya. So, yan po. Greet mo si Tatay Dudong? Magandang araw po tayo sa pakikinig, no? Nandito po ako sa studio ni Father Darwin. Sabi mo noon na imbitahin mo si Father Darwin na mag-join sa Oasis of Love. Sino pa ako naka-join? Dahil marami kang schedule So, magandang gabi tayo at saka si Nanay Dayan at all the members of the Oasis of Love. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pero, nung nalaman ng asawa mo, nagalit siya, Father. Sabi niya, bakit ka bumalik sa Simbahang Katoliko? Gusto kong mag-asawa ng isang pastor dahil gusto kong kasama ka sa ministry. Bakit bumalik ka sa Simbahang Katoliko? Sabi niya, Father, na iiwanan ko niya. Dahil ayaw niyang ang kanyang asawa ay naging Katoliko. Pero hindi din ako natatakot, Father. Dahil alam ko naman yung mga katotohanan sa Simbahang Katoliko. Alam ko naman yung mga iba-ibang doktrina dahil pinag-aralan ko. At nakikinig po ako sa mga different teachers of the Catholic Church. Doon ko po na palaging nag-aaral sa mga salita, mga turo ng ating simbahan. So, when she was very angry at the time, Father, na gusto niya na hiwalayin ako,
sabi ko sa sarili, kapag tuluyan akong hiwalayin sa ang asawa, hindi naman ako matatakot dahil hindi ko surrender po ng faith na aking natatanggap sa Simbahang Katoliko. Dahil kapag iiwanan ako niya, siguro makakita pa ako ng iba dahil puging-pugi pala ako noon eh. Amen. yan ang Consolation mo. Consolation, Father. Pero alam mo, Father, ang ginagawa ko, palagi po akong join the mass every morning, Father. Oh. Every day, I was joining the mass every day. I was joining the mass within 2 years, Father. Then yung misa, Father, ng pare, kapag itataas niyo yung tinapay, Father, sabi ko, Lord, sana magkabalikan kami sa asawa ko dahil gusto niyang akong iwalayin. Yung itataas naman ang bino, Father, sabi ko, Lord, sana pakinggan mo ang aking mga panalangin. So almost 2 years yung ginagawa yan, Father. One day, Father, nagkita one day, nagkita po kami sa asawa ko. Sabi ko, kumusta ka? Sabi niya, yung seminar sa Oasis of Love, pwede ba akong kasali doon? After 2 years? After 2 years, Father. So nagkahiwalay talaga kayo? Para nandun po ako sa Dipolog, Father. Dahil siya ay andun sa Zamboanga del Sur, Father. Dipolog, ibang province yun. Belongs to the Zamboanga del Norte. At siya, doon sa Zamboanga del Sur, ibang province din. So nagkahiwalay kayo? Almost 5 hours ang travel. Travel. So doon siya, Father, na... So yung mga anak ninyo? At the time, Father, dalawa yung anak namin. Siya ang nag-aasikaso. May simbahan pa siyang dinadala. So yung simbahan ninyo? Oo. Hindi naman ako pumunta doon dahil suspendido ako sa organization namin dahil ginagawa ko tong sa sign of the cross ko, sabi ng pastor namin, suspended ka. At hindi naman ako konektado sa Lightward Mission Philippines, Father, dahil nagagalit ding founder namin sa organization ng Lightward Mission Philippines ng isang Koreano dun. Sabi niya, ang founder namin, why you join the Oasis of the Seminar and you did like this? Nagagalit sila kapag yung mga nakikita na yung pastor nag-sign of the cross. Yan ang nakaranasan ko, par. 2 years kayo nagkahiwalay dahil sa decision mo? Yeah, Father. So, grabe pagsubok mo. Dahil yun, Father, dahil yun ang 2 years, Father, transition period ko pa yan. Na doon po ako nag-aaral sa parang ini-internalize ko yung mga teaching ng simbahan. Doon po ako. At join po ako sa CFD ng Dipolog City. May klase sila po every Sunday. Doon po ako naging every Sunday nakikinig po ako sa mga lectures dahil yung Father, yung teacher namin doon si Attorney Mike Abbas. Yes, sabi niya, kilala kayo. Yes. Attorney Mike. Nakapunta kayo doon. Yung hindi pa kayo naging pari, sabi niya. Safety pa ako. Safety. Hindi pa ako seminarista. Diyan ako sa kanya, Father. Doon ko po. Nag-graduate po ako ng CFD doon. Wow. 1 year din ng pag-aaral namin sa mga different subjects ng apologetics. At doon, Father, ini-commission kami ni Bishop Kairmare. Bishop Kairmare. Doon, pagkatapos ng... Kilala ko si Bishop. Di ba? So, yan ang nangyari sa aking buhay, Father. So, 2 years, hindi ka umuwi within 2 years? May cellphone naman, Father. Text lang kayo ni Mrs. mo. At yung may allowance naman ako, Father, bibinigyan ko naman sila. Pero hindi kami nagtuloy ang kumusta man diyan dahil yung asawa ko naggalit na galit sa akin. Sa mga anak ka lang nag-communicate. So, hindi siya mag-communicate sa'yo? Hindi, Father, dahil naggalit siya Doon ka lang mag-communicate sa kanila, sa mga anak ninyo? Communicated din kami, Father, pero in personal, hindi kami nagkita. Dahil, galit siya na galit. Dahil siya ang dahilan, Father, na yung mga mga kapatid niya, naging protestante din. Naging Pentecostal. So, bakit ako ang dahilan na yung mga kapatid ko naging Pentecostal? Hiwalayin nila ang mga Katoliko dahil sa akin ikaw babalik ka sa simbahang Katoliko. Yung naggalit sila, Father. Yung mga kapatid niya naggalit sa akin. So after 2 years na araw-araw mo ino-offer. Then Father, after 2 years, Father, nakita po kami. Kumusta ka? Saan kayo nagkita? Umuwi po ako. Umuwi ka sa bahay. Umuwi po ako dahil na-miss na yung asawa ko . So, after 2 years, first time itong bumalik ka? Na personal kayo nagkita? Personal kami nagkita. Parang teleserye. Teleserye, pamaalala mo kaya ito. Ano nangyari? Pagdating ko, Father, doon, hindi naman, yung pastora laging nagpe-pray yan sa kanila siguro.
Pag dumating ko doon, sabi niya, kumusta ka? Ko, okay lang. Siya, yung seminar ng OC Subla, pwede ba akong kasali doon? So, interesado na siya. Oh, doon Father, sabi ko, walang problema. So, timing Father na ilang araw may seminar sa OC Subla. Before na sinabi niya yan, so hindi mo siya ini-invite. Siya lang kusap. Siya lang kusang, dahil siguro alam na niya na nag-evangelize ka na. Nag-evangelize ko. So, laging nag-stalk yun sa'yo. Alam siguro niya na, yung palagi akong nag-evangelize sa Simbahang Katoliko, Father. So, marami naman akong invitation. So, nakita na niya yun. Marami sigurong nakabalita Nablatian niya. So, yan. Sabi ko, walang problema. Magating ka sa Isis of Love Seminar, tinawagan ko si Tatay Dodong, Tay, yung asawa ko gusto mag-seminar. Doon po, Father, sa seminar, after 2 days ng seminar, Father, iibahin namin yung mga pastor at saka pastora. Siparitin niyo. Siparit namin at yung may topic po kaming ibinigay sa kanila at lahat sa kanila. Ito na isa sa mga speakers doon. Pagkatapos, Father, marami naman kaming pastor doon na nagpunta at yung lahat ng mga question ng mga pastor na kasali sa seminar accommodate po namin. That time, Father, anong taon nito? 2015? 2014 siguro, Father. 2014. And then, kailan siya nag-decide na bumalik sa simbahan, yung pastora mong asawa? Pagkatapos ng seminar. Wow. Seminaryo yun. Dahil sabi ko, hindi naman masama ang pagturo sa Simbahang Katoliko dahil, di ba, tinuturuan ko siya yung hindi pa nag-start yung seminar, Father, tinuturuan po ko ito pa ang paniniwala ng Simbahang Katoliko. Yan, nasabi ko sa kanya. At doon po niya nalaman na ito pala ang Simbahang Katoliko, ang mga doktrina. At pagkatapos, doon sa seminar, i-greet mo yung asawa mo. Nanood niya yun? Siguro, Father. Hello there. Kumusta ka dyan? Kumusta mga bata natin dyan? Siguro this coming Saturday, I will go home. Yung pangalan ng asawa mo? Liesel po, Father. Liesel Castañares. Castañares. Yung middle name po niya ay Manggubat. Manggubat, maraming Manggubat dito sa Cebu. Sa Cebu. Sila ang matapang, Father, dahil Manggubat yan. Kaliwat ni Lapu-Lapu. Very inspiring, no? And very challenging yung buhay mong pastor, no? Pero, Father, pagkatapos diyan ay kinasal po kami sa Simbahang Katoliko, Father. Wow. I was decided na sabi ko, Tay, gusto po kaming magpakasal sa Simbahang Katoliko dahil yung kasal sa pagkapastor namin parang walang walang silbi. No, walang connection sa Panginoon, Father. Legal. Legal yun. Pero yung sa not ecclesiastical. Pero sa sa turo ng simbahan natin kailangan parang civil, parang legal lang. Parang legal lang. So walang connection sa Panginoon 'yon. Sabi ko, Tay, magpakasal po kami sa Simbahang Katoliko, Tay. Sabi ni Tatay, sige. So maraming sponsor doon, Father. Saan kayo nagpakasal? Sa Cebu. Sa Cebu, yung ang nagkasal po namin, chapel, Father. Ang nagkasal po namin, Father, si Archbishop si Palma. Wow. Doon sa Archbishop Palace. Doon kami kinasal. Yung mga ninong at saka yung mga ninong at saka mga ninang yun. Grande, I was very happy, Father. Prince of that time. Yung mga ninong at saka mga ninang namin. Doon po kami dinala sa Eat All You Can. Doon sa ano ba yun? Banilan. May Eat All You Can. Kain kami ng kain doon. Sama ng mga kasamahan ko, pastor. At saka pero ilan kayong pastor na kasamahan mo sa Pentecostal na naka-attend sa Oasis of Love na naging ganap na bumalik sa simbahan? May kasama po ako ng pastor father na si Brother Winnie Alegria. Namatay na siya. Pentecostal yun? Iba din siyang sikta, Father, pero kasama ko siya sa Light Word Mission Philippines. Mga teacher kami doon sa Light Word Mission. Ibang mga protestante nagkaisa. Sa isang Light Word Mission Light Philippines. Word. Yung isa po, Father, si Pastor Limpang, gusto niyang bumalik sa Simbahang Katoliko pero wala naman siyang matanggap na pera sa Simbahang Katoliko. Nagpatuloy siya ng nagpapastor. Sabi niya, saan ko man kunin yung pagkain ng aking pamilya kapag hindi ako magpatuloy sa aking pagkapastor. Pero I'm very he was accepted all the teachings of the Catholic Church. Pero yung financial reason. Economic reason yung last time siguro yung anniversary namin, pinadalhan siya ng pamasahe ni Tatay Dudong pero hindi siya nakapunta. Siguro may problema doon.
Pagdasal lang natin. So, pagkatapos ng kasal namin, Father, I was very happy dahil nakatanggap kami ng mga gift. At binuksan tong mga gift namin, Father, umabot ng 16,000 pesos. Wow. At ano bang, sabi ko ng asawa ko, anong ginamin natin sa 16,000? Binili po namin ng karnero, Father. Karnero, ship. Binili po namin. Ngayon, marami ng ship sa amin, Father. Last 2015, nagkapagkasal po kami sa simbahan. Ngayon, marami na po kaming ship doon. At kapag may pesta doon sa aming simbahan, sa parokya namin, magdodonate po ako ng karnero para katayin para sa mga Ilan na yung karnero mo? Kapag hindi namin, ibibinta, kapag hindi namin, yung pagbili? Pagbili. Marami na yun, Father, pero ngayon, kunti-kunti na lang, pero maabot ng 10. Wow. Parang kambing din sila, di ba? Pero madali na yung multiply dahil every 2 years manganganak yung inahin. Wow. So, yan ang marami remembrance niyo yung karnero. Yan ang aking karanasan po, Father, na bumalik po ako sa simbahang Katoliko dahil wala na pong ibang nagtuturo ng whole truth, Father, ang simbahan na Katoliko. Sa amin, nagtuturo namang truth, pero half truth so, namin. Dahil kayong dalawa ang bumalik after 2 years, sumunod din yung asawa mo. Ano nangyari sa simbahan ninyo? Ay, Father, binigay naman sinauli namin sa district meron na bagong pastor ngayon. Meron na silang ina-assign. Pero yung mga member, Father, noon galit na sa amin. Galit na sa inyo. Pastor, sabi niyo, ito ang katotohanan. Bakit kayo bumalik sa simbahang Katoliko? Sabi ko, ang Panginoon ay may iba-ibang plano sa bawat buhay natin. So siguro, one of these days, maging Katoliko din kayo. Pero wala bang isa or dalawa na sumunod sa inyo na membro? No, wala, Father, dahil malayo kami. Hindi namin laging nabibisitahan yung mga membro. Pero yung mga membro po namin noon na pumunta sa Dipolog, Father, na mag-greet sa amin, kumusta naman kami. Pero hindi kami nag-aging bumalik. May one day po, Father, sinabihan ko, join kayo sa ISIS Open Seminar. Baka makaintindi kayo. Sabi nila, siguro one day join din sila. Ang ganda ng storya ng buhay ni Pastor Ronnie, no? So, ilang taon ka na bumalik sa simbahang Katoliko? 2013, Father. 2013. So, 2013. 2013. Yeah. So, 2025 tayo ngayon. So, almost 12 years 12 years na. 12 na yun. Ay, Katoliko na pa. Anil, kumusta ka na ngayon? Ako po, Father, ang ministry ko po ay naging kaabag po ako sa aming parokya sa St. John Newman Parish sa Dipolog. Sa Dipolog. At naging presidente po ako ng isang chapel doon. Yung asawa mo, nandun na rin sa Dipolog. At mga anak mo, nandun na. Nandun na sila. Yung asawa ko may tindahan. Nagtitinda siya ng sari-sari store doon. Wow. At saka, mayroon po akong bao-bao, Father. Doon sa amin, may franchise doon sa sa city namin. Yan po ang aking kabuhayan. That's good. Nandun ako, nagda-drive ako, at saka kapag may schedule, nagpe-preach ako. At lagi po kami nandun sa street preaching, Father, na ipagtanggol sa namin. Dipolog. Sa Dipolog. So very supportive naman si Bishop. Sabi ni Bishop, okay naman siya, walang problema. Mga safety doon, Mga grabe, safety, no? Marami So, naman. Okay naman si Bishop doon. Say greet mo si Bishop. Hello, Bishop. Good evening. Nandito po tayo sa studio ni Father Darwin Gitgano dito sa Lila, Bohol. Kumusta po kayo yung mga kasama natin dyan? Magandang gabi. So, salamat. Very inspiring very challenging din yung buhay mo. Pero, ano ba yung nakapagbigay sa'yo ng inspirasyon? Just imagine na iniwalayan ka ng asawa mo. Dahil, ano yung inspirasyon mo? Father, yung the best po na experience po nandito po ako sa Katoliko dahil yung mga turo, Father, Yung sulit na sulit. katotohanan. Yung katotohanan. Dahil sa amin yun, Father, iniusig namin na ang Katoliko ay nagsasamba ng larawan. Pero wala naman may nagsasamba doon. So, yung Father, inspiring yun. Ang pinaka-inspiring yung Eucharist, Father. Eucharist. Dahil sa amin doon, Father, noon ay hanggang ngayon, bumili lang kami ng Skyflex sa tindahan. Kumuha lang kami ng soft drinks at yan sabi namin sa kaming mga pastor, ito ang tinapay na ito ay isang simbolo lamang at ang bino ay simbolo lamang. Pero hindi pareho sa atin na paniniwala na ito ang tunay na real body and real
wine, blood of Lord Jesus Christ. Oh. So yan ang pinaka-inspiring ko, Father, na nandito po ako sa Simbahang Katoliko dahil according to the Ephesians chapter 6 verse 51, ang uminom, ang kumakain at umiinom sa dugo ng Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yan ang pinaka-inspiring diyan, Father. So I'm so very happy na naging Katoliko ako almost 12 years sa aking pagbalik sa Simbahang Katoliko, Father. So, may nagsasabi, Father, na nagbalik ako sa Simbahang Katoliko dahil binibayaran ako. may issue. May issue. At sabi nila, si Brother Ronnie, Pastor Ronnie, bumalik sa Simbahang Katoliko yan dahil nakatanggap ng malaking pira yan sa Simbahang Katoliko. Oy, kung makarinig kayo, milyonaryong protestante, bigyan pa ko ng milyon ng pera, hindi ako tatanggapin yan. Dahil, what does the profit if you gain the whole world but loses your own soul? Yan. Anong talata nun? Ayun, yung nakalimutan ko, Father. Mateo yan, nakalimut din ako. Yan. So, ganda, no? Dahil sabi nila, pero hindi ko pa pakinggan yan, Father, pero yan naman ang sabi nila. So, pero hindi yan totoo na binigyan ako ng malaking pira sa simbahan para bumalik. So, katotohanan ang kasalalay dito, Father. Katotohanan ang rason. So, hindi po pera, hindi katotohanan. So, pasalamat tayo sa Diyos na nag-iwan sa kanyang simbahan at naniwala sa kanyang simbahan at nandito sa simbahan ang katotohanan. The pillar and the foundation of truth is the church. So, maraming salamat, Pastor Ronnie. Sana po, very inspiring po while nakikinig ako. Grabe yung pressure sa buhay niya nung nag-decide siya. Rejected by his own wife, by his own members of Pentecostal. And then for, just imagine 2 years na nalayo siya sa kanyang asawa. And then lagi, araw-araw po siya nagdasal. Niaalay niya sa Eucharistia. Every time itaas yan po yan ang highlight natin. Every time itaas yung Eucharistia, yung katawan at dugo ni Kristo, bulungan niyo si Kristo, no? Walang imposible, no? Yung kanyang matigas na puso ng asawa niya ay lumambot. Amen. Amen. Yeah. So, ang ganda ng storya ng very inspiring yung... So, in the Eucharist, there is a miracle, Father. Yes. So, patuloy ka, Pastor Ronnie, and then very inspiring. Libo-libo po yung nanood natin ngayon, buong mundo. And then, so, ang ganda, no? Meron ka bang YouTube channel, Pastor Ronnie? Facebook lang? Facebook lang, Father. Ronnie Castañares po. Follow and subscribe kayo sa Facebook channel, Facebook page niya dahil doon nyo makikita pa yung mga maraming testimony po ako doon. Mga testimonya niya sa mga realization niya sa buhay bilang just imagine 12 years pastor ka and then meron ka ng 60% from the tithes of the people. Meron ding allowances na matanggap nila. So, hindi basta-basta, no? And then, galit na galit yung asawa niya na pastora din. Pero ngayon, buong pamilya na kayo na naging Katoliko. Salamat, Pastor Ronnie. At dito din, kasama natin si Sister Riza Diocos from Pagadian. Ipil po, Zamboanga, Sibugay. Ipil, Zamboanga, Sibugay. So, ang storya ng buhay mo, sister, by birth ka na, anong tawag? Alliance of Kamakop Christian Alliance Missionary of the Philippines. Hindi ito katulad sa Missionary of the Philippines na UCCP. Iba din. Oh. So, ngayon, ano ba yung nakainganyo sa'yo na lumipat? Hindi babalik, ha? Lumipat talaga. Yung unang-una doon ay magandang gabi pala no, sa mga viewers ni Father Darwin Vitriano at kay Father Darwin. Magandang gabi po. Yung unang-una talaga, Father, is yung balak ko sana na gusto ko mag-aral ng pagkapastura doon sa Dabsis Davao. Yan talaga. Una, sabi ko noon sa kapatid ko, tapusin ko muna yung commerce ko. No? Kasi scholar man ako. From first year to fourth year, sayang naman. So, nung natapos ko na, mayroon na naman isang, nag-BEd na naman ako, Father. Nag-aral din. Pagkatapos ng BEd, so, sabi ko, it's time for me na
magpunta ng Labsi kasi gusto kong magpastoran. So, doon, Father, nag-start ako ng research sa bahay. Kumbaga, kung papasok ka sa sundalo, kailangan mo muna sa sarili mo na mag-ensayo ka. Para pagpasok mo, medyo, okay na eh. So, ganun ang nangyari, research doon sa bahay. No? Parang wala pa yatang, siguro andun na yata yung Facebook, pero parang hindi pa uso yung mga safety na papasok na, di ba? So, yung ginawa ko doon is, broadband pa yun, Father. Broadband. O sa laptop na, bili ka ng load, no? I-attach mo yung broadband sa laptop. Yan. Nag-research ako sa, Google. And then, ayun, basa ng Biblia, review, and then the history. Yun. And doon, bago din ako doon nag-research, nag-pray muna ako. Sabi ko, God of Abraham, God of Jacob, God of Moses, tulungan mo po ako sa maging decision ko na sana ganito. So, yun doon pa din nag-start. So, research, masubsob na pag-research. And then, kung basahin mo talaga yung Matthew, going to Revelation, para kang, sabi natin, history, di ba? So, doon talaga ako na touch, Father, yung sa Matthew 16. Doon talaga. Noon, Father, no, bilang isang protestante, inborn, wala talaga akong kalam-alam dyan sa mga santos. Wala akong kalam-alam dyan kay Mama Mary. Wala. So, bilang isang protestante din, I hate Catholic. In fact, Father, no, siguro 3 beses yata ako yung kay Mama Mary. Kaya nang malaman ko yun, masakit. Pumunta ako ng katedral talaga at nagluhod. Anong ginawa mo sa larawan ni Mama Mary? Ganyan. Winasak mo? Winasak din. Kasi hindi ko... Dahil sa turo sa protestante din. Tapos nang malaman ko, grabe talaga yung konsensya ko. And then, sabi ko sa sarili ko, no, yung sa meditation ko, sabi ko, nagmuni-muni talaga ko, may simbahan na pala, no, na tinayo si Kristo, na even the gates of hell shall not prevail against it. Ano kaya to? Tapos, pagdating doon na naman sa Acts chapter 4, verse 4, hindi ba, mayroong figure doon na 5,000, no? Na mga followers. And then, kung punta ka naman doon sa Acts chapter 9, mayon kay San Pablo, na yun, yung sa kanyang conversion, na persecute niya yung mga yung mga followers, believers ni Christ. Tapos nag-appear doon si Jesus Christ sa sa way to Damasco ba yun? Sinabi niya, Saulo, Saulo, why you persecute me? Hindi man si Kristo, si Christ ang persecute niya, yung hinabol yung mga believers. Yes. Giprotektahan ni Jesus Christ. Mayroon na talaga tong simbahan kasi si San Pablo nakarating naman ng meron lang na-mention na sa Bible na church in the Corinth, diba? Church in Galatia, church in Ephesus. Meron na talaga. Tapos, siyempre, Father, no, bilang isang protestante, meron naman mga na-memorize na mga verses, kasi yun man talaga sa The Alliance, no, memory verse talaga yan. So, madali lang. Sinabi ni Christ sa Acts chapter 20, verse 28 na He purchased na the church na by His own blood. Posible ito nawala. Ano yun? Yan, turo nila nawala. Tumalikod. Yun ho, ang doktrina namin, Father. Ano yun, kung basahin mo naman yung John, no? Hindi ko kayo pabayaan, no? I will give you the Holy Spirit na mag-abide, no? Till the end or forever. Yung everlasting na word, so forever. Hindi sinungaling si Kristo, Pastor lang. Bakit doon sa sinasabi na pastor namin na stop yun kasi gi-persecute yung mga apostoles na wala lahat. That's why nag-rebel, balik kasi nawala yun sila, inubos kasi sa panahon pa lang ni Emperor Nero, ganito ganire, yun ni Bonarete, ng mga ganun ba. Grabe yung yung sa England, gano'n ni Henry VIII ba yun? Ni King Henry VIII, diba? Nawala
ubos na yun, wala na. Eh, sabi sa mga, kung nawala, di useless yung... Salita ni Kristo. Opo, ganun. Hindi pwede to. Kasi even the gates of hell shall not prevail. So, balik na naman ako sa Matthew 16. Father, yung tumayo na yung balahibo. Balahibo. Buti ka, sandali. Eto. I-connect ko to sa history. Mabuti naman, and I thank the Lord na mayroon din naman akong about sa history. So, doon, nag-research talaga ako, Father, na sandali. Sabi ko, ang una ko talaga tinanong si Google is ganito, who is the founder of the Catholic Church? So nag-appear doon na Jesus Christ, 33 AD. Doon na, Father, parang ganyan na yung kamay ko, parang nanginig na ako na, iwan ko. Yung basta ko. So, nagtayo ako, nagkuha ko ng tubig doon, nag-inom ako, tapos iniwanan ko siya ng sandali, lumabas ako kasi wala na, Father. Yung parang pinapawisan ako ng malamig. Yung hindi ko na maintindihan. Parang tama. Doon ako sa labas, Father, no, ng bahay ko. Nakaupo. Parang malalim na talaga yung iniisip ko. Doon na, Father, na sagi ng isip ko na hindi kaya yung awit ni Max Urbana in March 16, 15, 21, may Magellan discovered. Ay, tama! Sabi ko, tika, sandali. Hindi ba may 3 barko na, na dumaong yung Corazon, Trinidad, Victoria? Parang gano'n na nga. Tapos sabi, oo nga, no? It was Father Pedro Valderrama, yung unang nagmisa doon, Eastern Sunday, March 31, 52. Naku po, nasa historia noon sa high school eh. Kasi, connect mo? Opo, na-connect, Father. Kasi sa high school, Father, din ako sa history. So doon, na-connect na, Father. And then, malapit na yung 6 o'clock, yung bell ba ng cathedral, nag-ring na yung 4 Angelos. So, may nakita ako ng, 3 na lizard, no? Nagbaba sila. Pero hindi sila pumunta sa lupa talaga. Doon lang sila, malapit na sa lupa, doon lang sila. Tapos, wala na, nagsimula na yung Angelos, the angel of the Lord declared unto Mary. So, yung 3 butiki, naghinto talaga yan, Father. Opo, talaga, Father. Naghinto talagang 3 butiki. Sa Angelos? Opo. Doon talaga sa baba. Sabi ko sa sarili ko, pati ba naman butiki? Katoliko? Totoo talaga yan, Father. Okay na. Full na. Sige. So, delikado to So, naalala ko naman, Father, yung kami na mga protestante, mahilig talaga sa Biblia, no? So, naalala ko naman, Father, yung Matthew 24 verse 11 na maraming fake na prophet, na darating. Tapos, yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 na yung demonyong tao ba na nilitaw, di ba, no? Na siya, against siya sa yung gipaka-Diyos, pagpakabalaan ng tao, ganun. So, marahil ito na talaga si Martin Luther na to. At dito na talaga kami napunik. Kasi alam ko man talaga na si Benjamin Albert Simpson, yung founder namin, Father, sa Canada, ito delikado to. Baka parang ang binyag na natanggap ko, fake to. Doon na talaga, doon ko na rin naisipan na, nga, no? Baka fixer. So, ano yung natanggap ko na binyag? Fake? Delikado to. So, hindi pa talaga ako convinced. Bumalik na naman ako, Father. May nalimutan pa ko. Tinanong ko na naman, balik ulit si Google doon. Sabi ko, tinanong ko naman siya, who is the first pope of the Catholic Church? Si Google, Father, hindi siya nagsagot na si Pedro. Hindi. Ang sinagot niya, whole, lahat nasa tupapa. List talaga nasa tupapa. So, nakita ko, Father, na si Peter, Linus,
Clemente, Peter Linos, nakalimutan ko si Ibaristos, Clemente, Alexander, yun. At saka yung sa baba nakita ko Kumpleto. na si Pope John, kumpleto pa na. 265, 265, 267 ngayon si Leo. Pope Leo Pope Leo. XIV. Oo. So, yun. Sabi ko, hindi talaga to pwede. Ayaw ko na talaga. So, may kasama sana ako, dalawa kasi kami, Father, na magpunta sana ng Dabsi, yung anak din ng isang pastor sa One Way Outreach. Tapos sinabihan ko siya na hindi na ako magtuloy. Ayaw ko na. Sabi ko, ayaw ko na magtuloy na mag-aral ng maging pastor doon sa Dabsi. Siya, bakit? Gamami kasi siya. Bakit naman basta ayaw ko na. Saka na lang kita. Ilang taon ka na nito? 35 pa rin. 35. Oo, pero pwede pa man kasi doon man kami galing. Pero yung yung tatay nanay mo ordinaryong member lang. Opo, yung father ko sa pagkakaalam ko, Father, Katoliko yun siya. Yung mother ko, sa side ng mother ko, mga alliance talaga kami. At saka yung mga kapatid niya, yung dalawa is pastora. Ayun. Yung mga ko din, pinsan, mga preacher din. So bali sa amin, sa pamilya namin, ako lang talaga ngayon ang Katoliko. Na-imbitahan ka ba sa Oasis of Love din? Opo, Father, nang makita ako ng asawa ni Pastor Sunny Hagos na na-amaze siya, bakit daw ako mayroong rosaryuhan. Siya, bakit may rosaryuhan? Kasi nagkatoliko ako. Uy, kasi siya man talaga yung may alam na, bakit anong dahilan? Kasi siya man talaga alam na may alam na alliance talaga kami. Tapos, di-message niya si Kuya, si Pastor Sunny Hagos, na may na-convert dito, alam ko tong babae na to, alam ko to na isang alliance to, kung hindi to. Si alliance si Pastor Hagos. Pero nasaan na si Pastor ngayon? Andoon sa Ipil po. Doon sa Ipil. So, yun, binigyan ako ng pamasahe din ni Tatay Dodong. Pinadalhan ako. Doon nakita ko din sila. So, masaya ko dahil sabi ko, hindi lang pala ako nag-iisa, marami na pala sila. So, ngayon masaya ako, Father. And slowly, na dati-rati, hindi ko alam kung ano yung mga santos. Dati-rati hindi ko alam paano mag-sign of the cross. Minsan, baliktad. Kaya sa Father, sa Alliance, meron naman kaming santos. Meron. Ano kayo santo? Si Santa Claus. Santa Claus. Kala ko si Vilma Santos. So, 35 years old ka, lumipat sa simbahan? 35 years old na po ako, Father. Naglipat ako sa simbahan. So, ilan kayo magkakapatid? 8. So, sa 8 ito, ikaw lang yung Katoliko? Opo, Father. By birth kayo Alliance? Opo. So, anong reaksyon ng mga magulang mo at kapatid mo? Yung papa ko, Father, wala na, patay na. Yung mama ko lang noon, buhay pa. Nagalit. Kasi nang bumalik ako sa galing sa Davao, sinabi ko na sa kanya na mag-aral ako sa Dabsi ng pagkapastora. So, masaya siya. Siya mabuti. Pero pagkasunod balik ko, sinabihan ko na siya na magpabinyag ako sa simbahang Katoliko. Sabi, ha? Bakit? Ganon. So, sabi niya, magkatoliko ka, anong nangyari? So, ganon. Medyo merong pangyayana pa kami, yung merong argumento, ganon. About Mama Mary. So, doon. Hindi lang ako nag-ingay. Tahimik lang ko kasi I respect man my mother. Ayaw ko siya. Yung mga kapatid mo? Alliance pa naman. So, okay lang sila? Ngayon, okay na. Okay na. Yung mama mo, okay na ngayon? Wala na siya, Father, patay na. Hindi ko talaga na kasi ang hirap, Father, hirap talaga i-convince. Kahit nga ako noon, kung hindi ako nagbasa, ayaw ko kasi makinig sa Katoliko noon. Close-minded ka? Opo. Nung dati? Pero nung nag-research ka na? Doon nabuksan. Sa mga nabasa ko, na-research ko, doon nagbukas yung isipan ko na yun. Kaya pagka nagpunta ako sa Cathedral, Father, nagpatulong pa ako sa sa mga kapitbahay na Katoliko kung paano ako maling sa Katoliko. Sabi na, punta ka sa katikista, punta ka sa mga alagad. So, yun.
nagsabi ako sa kanila na magpabinyag ako. So dinala naman ako may nakilala ako na katikista, dinala ako sa katedral. Doon, tapos yung secretary nila noon, i-interview ako. Siya, bakit? Ganun ganina. Ako kasi gusto ko hindi, okay naman yung binyag kasi Trinitarian daw. Ayaw ko, gusto ko talaga na mabinyagan talaga ako sa Simbahang Katoliko. Kasi di ako sure, sabi ko, di ako sure doon. Dito lang. Siya, sige, pwede ka na lang doon ka magpabinyag next year sa Sabado Gloria. Matagal man yun. Sabi ko, pwede as soon as possible. Sabi ko, mahirap na. Baka maya magbibinta yung demonyo. Sabi ko, malapit pa naman ako binangga ng rural. Maya mamatay ako, hindi ako binanggagan. Saan kayo ako mapunta? Sabi ko, maaari. Sana as soon as possible. Bahala na yung mga handa dyan. Bahala ng na dyan. Basta, kung ano ang mga requirements, then I will abide. Sabi ko kung anong kailangan ng mga damit, magbili ako ngayon. Basta ang importante na mabinyagan talaga ako. Na maging talaga ako yung genuine na Kristiyanos. Oo. Kristiyanos yung binanggit ko, Father, kasi yung naalala ko kasi ang mga Katoliko man nagdala ng Kristyanismo dito. Pedro Beldrama. So yun talaga, sabi ko parang hindi pa yata ako Christian. Hindi. Pero kapag mabinyagan ako sa Simbahang Katoliko, din Christian talaga ako. Kristiyanos talaga ako. And after that, so Father, masaya talaga ako. Sabi ko, pwede na ako mamatay. Okay. Dahil nabinyagan na ako. Wow. Then, mas maganda dito, Father, na-appreciate ko talaga ang Simbahang Katoliko. Alam mo, kasi mayroong Eucharist, andyan yung confession. Maganda. No? And then, kami, Father, hindi kami naniniwala ng mga miracles. Hindi kami yung mga buyag-buyag dyan, buyag-buyag. Wala kami niyan. Pero doon sa San Isidro, Labrador sa Titay, yung pagkuha ba ng picture, nag-appear talaga yung puti, Lord of Hosts, ganun, nag-appear. Ako, ayoko parang, siguro lang yan, error lang yan sa sa camera, pero yung nag-ikot na yung mga hindi, talaga yan, miracle talaga yan, Lord of Hosts yan. Nag-appear talaga yung namin noon, speaker si Pastor Moy. Tapos, yun din, Father, ika 1 year ko yun, may man din yun nangyari. Ika 1 year ko din yun na naging, nagpabinyag. Pero yung mister mo, siya, Katoliko siya talaga. Katoliko dati. Opo, kasi Katoliko, kinasal kami 2018 lang. Bago lang ako nagpakasal. Asawa. Na ako, 41 years old na ako nagkaasawa. Wala kami. So, i-greet mo yung asawa mo. Magandang gabi po sa iyo. Tabion, nandito na ako kay Father Darwin ngayon. Nanonood siya ngayon? Opo. Nanonood kasi nagasubaybay siya, Father, kay Brad Paul Alima at sa iyo. Ay, sa pala dyan, yung mga kasamahan ko dyan na mga lektor dyan sa Birhen sa Lourdes at saka sa St. John Paul II Pangi, sa mga alagad, mga kasama ko, mga alagad, mga lektors dyan. Magandang gabi sa inyo. Regards ko na kayo kay Father Darwin. Ako ngayon, Father, naging coordinator. Wow. Parish alagad coordinator. Laki ng cross, oh. So, meron ka pang idadagdag, sister? Mga mensahe mo sa mga kapatid natin na na-inspire sa yung testimony ngayong gabing ito. Opo, pagpatuloy lang natin, huwag tayo lilipat, huwag tayo sumakabilang bahay. Kasi itong simbahan na Katolik, ito talaga yung simbahan na tinatag ni Kristo. Hindi yung mga ibang mga sikta-sikta, walang kasiguraduhan doon. No, wala. At walang Eucharist doon. Wala 'yon, symbolic lang 'yan doon, no? Walang anointing of the sick, walang confession doon. No, lang doon, binyag, no? Pag mamatay ka doon, thank you ka. Wala talaga, no? Pag mamatay ka, patay ka lang. Pero dito sa Simbahang Katoliko, no, mayroong dasalan ka doon, parang tinapon ka na lang, no? Pero yung lapida mo nilagyan ng RIP, rest in peace. Pero yung paniniwala nila,
ang patay is patay na. Samantala dito, sa simbahang Katoliko, talagang rest in peace. No? Pinagdasalan, no? Mayroong prayer for no, sa mga souls doon, wala na. Wala na talaga, thank you na. Finish na. Finish na. Finish Wala na. na. So, wag kayo maglipat ha. Tapos, simba lang tayo. Simba, 1 hour lang yan. Kung doon ka sa protestante, wala, 3.5 hours yan. Matagal. Wala talaga. Tapos yung communion doon, once a month lang. Every first Sunday of the month. No? Ganon din sa inyo. Oo. So, dito, maganda. Totoo talaga, yung Eucharist is the true body of Christ doon, symbolic lang. So, tunay, no? So, maraming salamat, sister, ha? At very inspiring po. Just imagine, ha? Siya lang sa 8 na kapatid sa buong pamilya ang lumipat sa Iglesia Katolika. So, very challenging yan na decision dahil sa katotohanan, no? So, common denominator nila, hindi po sila binibigyan ng pera para lilipat sa simbahan. Kusa po. Yun po ang kanilang common denominator because of the truth. Because sa katotohanan po na nagising sila. Just imagine 35 years old siya, nagising. 35 years old, natutulog. Pero, dahil walang nag-evangelize sa kanya, mabuti na meron na tayong social media ngayon. So, pasalamat tayo sa internet. Sa Facebook, sa YouTube. So, maabot na natin kahit yung mga nandun sa ibang lugar. So, salamat Sister Riza Deocos na nag-share sa kanyang story. Hindi basta-basta po. Very challenging itong buhay nila. Pero, nakita ko dahil sa kanilang katotohanan na nasumpungan, only the truth shall set us free. So, dalawa lang po yung dala ni Kristo, truth and grace. John chapter 1 verse 17. So, hindi po yung pera, hindi po yung fame, kasikatan, ang makasatisfy ng mga natin. Ang makasatisfy natin yung dalawa, katotohanan at grasya ng Diyos. Si bro, everyday nagsasamba, and then every time itaas, no, yung banal na katawan ni Kristo at yung dugo ni Kristo, binubulungan niya, Lord. Ang asawa ko, hiniwalay na ako dahil sa iyo. And then, converted. No? So, ito po, buong pamilya. Sa kanya, very, challenging dahil siya lang mag-isa. Pati na yung nanay niya, nag-aalit sa kanya, pero full of respect siya sa kanyang nanay. Mabuti na ngayon, may Katoliko na sa kanila, magdadasal. So, pasalamat na sa iyo yun. Pumunta sa libingan. May pupunta at dadalaw na every death anniversary, hindi na maalala nila. Pero tayo, inaalala natin, hindi lang panahon sa Kalagkalag or All Souls Day, All Saints Day. Every time magsamba tayo. Walang misa na hindi natin sinasali yung mga patay. Dahil hindi yun makaputol na kamatayan, hindi makaputol natin sa relasyon at pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa natin. So, yun ang kagandahan sa simbahang Katoliko. So, salamat sister, former Pastor Ronnie. Anong mensahe mo sa malugod nating taga-subaybay? Ang aking lang pong I want to say about my co-pastors before na patuloy po tayong pag-aralan ng doktrina ng Simbahang Katoliko. Dahil nakarinig po ako, Father, na sabi nila si Pastor Ronnie bumalik sa Simbahang Katoliko yan dahil hindi yan theologians. Sabi nila yung mga theologians hindi bumalik sa Simbahang Katoliko dahil kumpleto-kumpleto yung naaral nila sa Bible School. Pero alam po natin na si Scott Hahn, Doctor of Theology yan, bumalik sa Simbahang Katoliko. Totoo. Bumalik naman. Kayo naman, theologians sabi nyo, pero hindi kayo naniniwala sa katotohanan. So, gusto ko po na kayo ay mag-study po sa doktrina ng Simbahang Katoliko. Ako po ay bumalik sa Simbahang Katoliko through the teachers po of the teachings po of Father Jose Kilon, ang president sa Loyola School of Theology, canon lawyer po yan. Wow. At saka si Atty. Abbas, no, ang aming mentor, isa pong abogado at saka expert na scriptures yan. Sila ang tuturo sa amin. That's why I'm going back to the Catholic Church. Kailangan ko po na kayo, mga kasamang pastor, one of these days, magkita po tayo sa paniniwala sa Simbahang Katoliko. Huwag po kayong mag-stop ng study.
continue in studying the scriptures, the history, so that you will understand the fact na ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng lahat ng katotohanan. God bless and good evening. Oh, salamat Pastor, former Pastor at si Sister Riza sa magandang testimonya. Gusto na lang umuwi last Tuesday pero pinigilan ko para maka-share sa kanilang magandang story. Milagro po ito nangyari sa dalawang ito. Dahil yung mga kapatid natin, mga Katoliko, lilipat lang dahil sa noodles. No, lilipat lang dahil sa scholarship program. Lilipat lang dahil sa financial ino-offer, no, ng isang pastor. Meron ding lumipat, ito po yung karanasan ko, na bibilhan sila ng Rosie na motor, no. Doon yan sa parokya ko, no, and then meron silang scholarship program. Hindi naman masama yung scholarship program. So, kung kawang-gawa lang, mabuti yun. Pero kung ang merong vested interest para maakay ka sa kanilang pananampala, hindi maganda yon. So, punta na lang kayo sa Muslim na area dahil, or pagan area, dahil nauna na ang simbahan dito. Parang kayong namasul sa pinaslan na sa pinaslan na daan. So, pero okay lang, patuloy lang tayo. Masalamat tayo dahil nag-say yes lang dalawa. Miss na nila yung pamilya nila. Pero nagsakripisyo sila dahil meron tayong alumni homecoming and then gathering sa mga batch ko. Dahil for 16 years hindi kami nagkasama. Then 75 years, Diamond Jubilee na ang seminaryo. So kaming lahat ay nagtitipon. At then meron kaming banding. So ngayon lang, after sa ating office doon sa St. Michael, buti din nakapunta kayo doon. At in the future, gawa tayo ng center doon para meron kayong matutulugan kung nandito kayo sa Bohol. No? In God's time, nasa drawing pa yon. Nandun hihingi natin ang suporta ng ating Panginoon, ang blessing ng ating Panginoon. Walang problema. Hindi masarap. Hindi natin i-limit yung panaginip natin. Yung dream natin, lakihan natin. Salamat ako, Pastor, former Pastor Ronnie, and then si Sister Riza. Maraming salamat sa inyo, and then sa ating mga malugod na taga-subaybay, maraming salamat at i-share nyo po ito para marami pa tayong maliwanagan ang base sa religious experience ng ating mga kapatid. So, walang material blessing na ino-offer sa kanila, kundi katotohanan po. At sa pagpunta natin sa iba't ibang lugar, Bro Ronnie at Sister Riza, maraming mga sasalubong sa atin. Next year po, babalik na po tayo sa ating pag-ikot sa mga lugar dahil nagfo-focus pa tayo sa lugar natin. At kita nyo maraming tao kanina. Anong oras kayo dumating? 4. So, nakaabot pa kayo sa mga maraming tao. So, almost 200 yung mga tao na bumibisita sa atin from different places in the whole world. So, may from Canada, may UK, may from kanina iba't ibang lugar sa Australia, no? So, bumibisita sa atin kanina. So, maraming salamat po dahil nandito lang tayo sa studio natin pero abot natin ang buong mundo sa pamagitan nito. So,